Magandang hapon, ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho, narito ang mga detalye ng balita. Target daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matapos ang urban development ng Pasig River na nakatuon sa functional improvement at revitalization ng lugar sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Marcos na ang proyekto ay nakatakdang gawing look and feel ang Ilog Pasig, tulad ng mga sikat na daluyan ng tubig sa Seine Paris at Thames sa London. Samantala sa talumpati ng Pangulo sa dinaluhang 500-meter showcase area ng Manila Old Downtown ng PRUDP kung saan 250-meter na development ng natapos sa Esplanade mula Jones Bridge hanggang Plaza Mexico at Fort Santiago sa Intramuros, binanggit ng Pangulo ang functional development para rito. Ang Phase 1C ay kinabibilangan ng functional development na siyang kinabibilangan ng isang pedestrian, commercial zone at green space na sumasaklaw din sa nauupahang stall, walkway, bike lanes at boardwalk. Dumating sa bansa ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, PLH-2 Tsugaru ng Japan Coast Guard, at KN-3 Sulapi 111 ng Indonesia Coast Guard sa Bredco Port sa Bacolod City. Ang mga sasakyang pandagat ay lalahok sa mga Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2024 mula June 24 hanggang 29 upang ipakita ang dedikasyon ng 3 bansa sa pagprotekta sa mga dagat at sa kanilang maritime borders sa panahon ng mga emergency. Ang mga kinatawa ng Coast Guard ng bawat bansa ay makikibahagi sa mga pagsasanay sa search at rescue, firefighting, oil spill recovery, equipment recovery at damage assessment. Samantala, tinugunan ng Department of Agriculture o DA Secretary Kiko Chu Laurel Jr. ang mga alalahanin hinggil sa Executive Order 62 na nagpapababa sa taripa sa inangkat na bigas. Tiniyak naman ng DA Chief na ang patakaran ay hindi dinisenyo para saktan ng mga Pilipinong magsasaka kundi para maibsan ang mataas na presyo ng bigas na nakakaapekto sa mga mamimili sa buong mundo. Anya, ito ay hindi isang anti-farmer bagkus ito ay isang paraan umano para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas para na rin makatulong sa mga consumers. Tiniyak naman ni Chu Laurel na ang suporta ay sinagawa para sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng pinababang taripa. Ang Department of Agriculture ay nakatuon naman sa pagpapahusay ng tulong sa mga pangunahing lugar tulad na lang ng mekanisasyon at mga pataba. Nandito ho sa mga farmer natin, especially sa rice, nandito ho ang inyong kagawaran ng agrikultura upang matulungan kayo. Meron tayo mga plano kung anong pwede ibigay sa mga farmer during this time na binaba yung taripa. Katulad ng more support for mechanization, mapunuan yung pondo sa RCEF na kung sakaling kumulang man. Balak din ng DA magbigay ng dagdag na fertilizer kung sakaling lumit ang... Dagdag pa rito, gagampanan ng National Food Authority ang mahalagang papel sa pagpapatatag ng presyo ng mga bigas sa pamamagitan ng pagbili ng palay sa makatwirang presyo. Binalaan ng pamahalaang lungsod ang publiko laban sa mga potensyal na scam kaugnay ng Residensya Rizal Housing Project sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino Housing o 4PH program ng pamahalaan. Sinabi ni Mayor Roselia Rizal na mayroong mga ulat ng scammer na nagpapanggap bilang mga opisyal ng gobyerno na nambibiktima sa lugar ng Calamba na gustong mag-avail ng abot-kayang pabahay. Pinapaalalahanan din ito ang publiko na ang lahat ng transaksyon para sa aplikasyon ng pabahay
ng gobyerno sa Calamba City ay eksklusibong pinuproseso sa pamamagitan ng isang Housing and Settlements Department ng City Hall na walang online transactions o third-party facilitators. Binigyan din ng pangunahing benepisyo ng proyekto kung saan binanggit ni Rizal na ang mga nagnanais na bumili ng pabahay ay nakakakuha ng 5% subsidy sa interes mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tiniyak din ng alkalde na libre ang pagproseso ng mga aplikasyon sa pabahay at walang kinakailangang paunang bayad. Magsisimula naman ang pagbabayad para sa housing project kapag nabigyan na umano ito ng titirahang unit. Abiso para sa mga motorista, ilang kalsada ang isasara sa pagdiriwang ng 453rd na Manila Day at Wata Wata Festival sa San Juan City. Inihayag ng pamahalang lungsod ng Maynila ang pansamantalang pagsisara ng ilang kalsada kaugnay ng paggunita sa ika-453 na araw ng Maynila ngayong araw. Sa advisory mula sa Manila Traffic and Parking Bureau, magsasagawa ang lungsod ng 453rd araw ng Maynila Civil and Military Parade. Mula kaninang hating gabi nag-umpisang isara ang ilang mga bahagi ng kalsada para sa mga motorista. Samantala, asahan na mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod ng San Juan dahil ngayong araw ay pinagdiriwang ng lungsod ang kanilang taunang Wata Wata Festival. Nag-umpisa ang traffic advisory sa lungsod kaninang alas 6 ng umaga hanggang matapos ang naturang festival. Ang San Juan Festival ay isang taunang pagdiriwang ng nagpaparangal sa patron ng lungsod na si Juan Bautista. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, yourtvpage.com. Maaari nyo rin mapanood ang iba pang programa ng Your TV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.